Samantala, handa naman daw po si dating Muntinlupa Representative at ngayon Customs Commissioner Rufy Biason na harapin na reklamo laban sa kanya kaugnay pa rin ng pork barrel scam. Git niya, naging maingat at lagi siyang tapat sa paggamit ng pondo para sa kanyang constituents. Gayunman, aminado siyang may posibilidad na nabusong pondo nang dumaan ito sa ibang mga tao. Hindi pa raw niya nakikita mga dokumentong ginamit sa reklamo pero handa raw siyang klaruhin at sagutin to. Sa puntong ito, makausap po natin ang tatay ni dating Muntinlupa at ngayon Customs Commissioner Rufy Biason na si Congressman Rodolfo Pong Biason. Magandang hapon po, Congressman. Magandang hapon, Gigi, at magandang hapon sa lahat. Opo, at ano pong naging reaksyon nyo dito po sa pagsasampa ng kaso dito po kay, sa inyo pong anak mismo? Kinalungkot siyempre, no? Sapagkat ako'y 53 taong sa gobyerno. 34 years as a soldier, 15 taon na senador, pang-4 na taon ko na ngayon congressman. So kinalungkot naman dito, pero ako'y may sampalataya sa aking anak na hindi niya basta-bastang papayagan na masira ang pangalan. At ito, dahil ito'y lumabas na nga ng ganito, ito kayang prosesong ginawa ay pinatawag doon sa kanilang pagbubusisi yung mga nasangkot na pangalan. Nabigyan ba ito ng pagkakataon na sa ginawang investigasyon ay nabigyan sila ng pagkakataon na ipresenta naman nila yung kanilang panig, sapagkat alam mo naman pagka yan ay nailabas na, kagaya ng nailabas na ngayon, ano na yan hindi nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag yung kanilang pinasuhan. Pero hindi ko masyado question yan, ano? Ang aking masasabi lang ngayon, ako'y nananampalataya pa rin sa ating judicial procedures, processes, institutional processes in this country. Yan naman ang ipinaglabang ko nung ako'y sundalo. Na yung ating institutional processes, kasama na dyan yung judicial process, ay siyang makapagpapalabas ng katotohanan. Congressman, nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na makausap mismo ang inyong anak? Hindi pa masyado kasi nung madinig ko sa radyo itong inilabas na to, tumatawag ako. He was busy. May ginagawa din sa customs na kung ano yung mga inaasikaso nila doon ngayon. At palagay ko ito ay patungkol doon sa tinatawag na one-stop shop na para yung mga donations na in goods mula sa ibang bansa ay makalusot kagad at mapadala doon sa nangangailangan. Noon po bang panahon na congressman, si Congressman Rufy, naririnig nyo ho ba itong mga NGOs ito, itong grupo ni Mrs. Napoles? May nababanggit ba siya? Nadidinig ko yung pangalang ni Napoles, sapagkat yung kanyang asawa ay Marine yan Na-assign pa nga sa akin ng sandaling-sandali nung araw yan. Nung yan ay tinyente at ako isang lieutenant colonel yata ako noon, so kilala yan dahil doon kami nakatira sa kampo. So nadidinig yan. Pero hindi ko nadidinig yung patungkol sa kanyang mga yung NGOs na itinayo nila. Hindi ko nga alam kung meron itong mga transaksyon sa gobyerno. At ngayon po sa termino nyo, meron ho bang ganun din mga, kumbaga paglapit sa inyo ng mga NGO para magpondo sa ganitong mga proyekto? Na-experience din nyo ba ito? Hindi. Hindi ko na-experience yan. Sapagkat ang normal na proseso dyan, yung mga tinatanong natin yung mga tao, ako yung umiikot tinitignan ko kung bumabaha, saan ang binabaha, tinitignan ko yung mga eskwelahan at kausap ko yung Parent Teachers Association patungkol sa mga scholars, at yung aking pondo sa 7 hospital. Kaya araw-araw yan, 50 hanggang sa 100 ang pumupunta sa akin sa ipadadala sa ospital
Apo. Sa katunayan, may utang ako sa tatlong hospital ang inuutangan ko dahil na-TRO nga yung kwan, ano? So, hindi sa akin nakikipag-usap ang NGO. Ang nakikipag-usap sa akin ay either government officials, Apo. halimbawa, mayor, ano? O, halimbawa, ako na mismo, yung mula sa tao. Aha. Pagkatapos, hihilingin natin na magkaroon ng pondo doon sa implementing agencies. Aha. At tapos na yung aking doon. Tapos na yung aking papel doon. Apo. Ang implementing agencies na lamang ang kikilos kagaya ng mga hospital. Apo. Mga scholars. Ganun. Apo. Congressman, itong mga nakarang araw na nakita naman natin na nagtangka siya magbitiw sa tungkulin bilang Customs Commissioner at ngayon nasasangkot po siya o sinampan po siya ng kaso ng NBI. Ano po nakikita nyo meron ho ba kayong nakikitang senaryo na kumbaga parang pinag-iinitan ho ba ito si Commissioner Biazon? Ano po masasabi niyo dyan? Hindi ako makagawa ng ganung konklusyon. May nag-iinit ba sa kanya? Apo. Pero posible rin yan, ano? Dahil nga marami namang gustong kumuha niyan. Apo. Position na yan. As a matter of fact, nung kinonsulta ako ni Commissioner Biazon nung siya'y tawagan ni Presidente para maging commissioner, sabi ko sa kanya, pag-aralan mong mabuti yan dahil very sensitive yung lugar na yan at maraming tatarget sa iyo dyan. Kasama na dyan yung gustong sila ang maging commissioner. Pero hindi ko, I am not raising any suspicions against anyone. Apo. Ano? Pero yun, palagay ko, alam ng taong bayan yung ano ba ang uri niyang yung position na yan. Apo. Pero wag natin gawing excuse yan. Sa akin, ang pinakamagaling dito ay pabayaan natin yung judicial processes Apo. na tignan kung ito bang kaso na to ay maliliwanagan sa pamagitan ng proseso. Opo, at kung kayo po papayuhan nyo mismo yung anak nyo, bagamat hindi pa kayo nagkakausap masyado ngayong maghapon, ano po yung may papayo nyo sa kanya after po itong maisampang atong reklamo? Palagay ko, hindi ko dapat siyang payuhan sapagkat ang ipapayo ko ay nasabi na niya haharapin niya ito. Apo. Wala namang ibang pwedeng gawin kung hindi yun. Dyan ay yun, umasa tayo na yung judicial processes ng ating bansa ay pwede natin pagkatiwalaan. Apo. Maraming salamat po si Muntinlupa Congressman Rodolfo Pong Biazon. Salamat po. Maraming salamat.